Hello guys, pag-usapan lang natin ang breaking news. May pasabog nga naman kasi ang bali-balita at exclusive na pinag-uusapan si Daniel Padilla may panabla kay Catherine Bernardo. At ano kaya yun? At ano kaya ang pasabog ng balita sa atin? Ito ba ay napakatindi dahil ang sinasabi niya ay panabla umano kay Catherine Bernardo. Grabe nga naman kasi ang mga latest na kaganapan umano kay Daniel Padilla. Papaano nga naman kasi si Daniel Padilla ay bigay todo nga naman kasi sa kanyang pag-arte sa incognito na teleserye ni Daniel Padilla. Kaya nga naman kasi pinag-uusapan na super galing daw at talentado talaga si Daniel Padilla ayon sa mga netizens at mga sausawerang kapitbahay. Nominado si Daniel Padilla sa kategoryang Outstanding Asian Star sa 20th Seoul International Drama Award para sa kanyang pagganap bilang Andres Malvar sa seryeng Incognito. Yan kasi ang mga kumakalat na kaganapan na bali-balita patungkol sa galing at usay sa pag-arte ni Daniel Padilla. Kita nyo naman, diba? Grabe ang pasabog ni Daniel Padilla. Lalong-lalo na kasi, nakakaloka nga naman kasi, bigay todo ito. Kasi walang Catherine Bernardo kasama si Daniel Padilla. Grabe nga naman kasi, ang ataw niya sa pag-arte. Kitang-kita nyo naman siguro, ang daming nanonood ng Incognito para mapanood lang si Daniel Padilla. Kita nyo naman, grabe. Lalong-lalo na kasi pinag-uusapan ang mga kilos ng mata ni Daniel Padilla sa bawat eksenang nakikita ng iba't ibang mga netizens. Ito ang ikalawang pagkakataon na naging nominado siya sa nasabing prestiyosong award-giving body sa Seoul, Korea. Yan kasi ang mga pinag-uusapan na napakalupit nga naman kasi ng balitang balita para kay Daniel Padilla. Dahil napakatindi nga naman kasi ang award na nakuha ni Daniel Padilla kung sakasakali man manalo siya. Yan kasi ang gusto nating malaman. Siyempre alam naman natin kasi yan ay tunay na kaganapan dahil 100% bigay todo sa pag-acting itong si Daniel Padilla. Una siyang na-nominate alongside with Barbie Fortesa, Julie Ann San Jose at Dennis Trillo sa nabanggit na kategorya noong 2023. Pero tinalo siya ng kanyang ex na si Catherine Bernardo na siyang nakapag-uwi ng karangalan para sa seryeng Too Good to Be True. Last year naman ay nanalo si Kim Chiu para sa linya kung saan niligwak niya sina Paolo Abilino at Lading Lustre. Yan kasi ang mga ulat sa atin ng bali-balita. Yan kasi ang pasabog ng balita sa atin. Napakatindi nga naman kasi ng bali-balita dahil si Daniel Padilla ay naging nominado. Ibig sabihin, may panabla na si Daniel Padilla kay Catherine Bernardo. Kasi last 2023, siya ang nanalo nga naman. Kasi, diba? Say ng Kevicher, kung magwawagi raw si Daniel Padilla ay meron ng panabla o posibleng alas ang aktor sa dating girlfriend si Catherine Bernardo ay nakakopya rin ng titulong show Leopard Racing Star sa Asian World Film Festival na ginanap sa Los Angeles, California. Naging national winner din siya bilang Best Actress sa Asian Academy Creative Award
para sa pinikulang A Very Good Girl. Wagi rin siya ng Best Actress sa PMPC noong 2019 para sa The House of Us at PAMAS noong 2024 para sa A Very Good Girl. Sa kaso ni Daniel Padilla, karamihan sa award niya ay music related. Nakailan beses na rin siyang tumanggap ng box office award kasama si Catherine Bernardo, lalo na kasama ang pelikula nilang The House of Us sa listahan ng top 10 highest grossing Filipino films of all time. Yan kasi ang mga pinag-uusapan. Siyempre, patindi ng patindi ang mga labanan patungkol umano kay Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Kaya nga naman, ang bawat posibleng kaganapan kung sakasakaling manalo nga naman kasi ang pambato natin si Daniel Padilla ay talagang meron na siyang pambawi umano sa dati niyang ex-girlfriend na si Catherine Bernardo. Ito naman ang irit ng Quebecer sa pagkaka-nominate ni Daniel Padilla sa nabanggit na award-giving body. Deserve ma-nominate ang galing-galing kaya niya sa incognito. At least, kung manalo, may posibleng alas na siya kay Catherine Bernardo. Hindi naman siya laos nang wala ang Katniel. Actually, mas nag-shine siya without Catherine Bernardo. Siyempre, mas nauna si Catherine Bernardo. Alam naman natin yan kasi maraming sumuporta umano kay Catherine Bernardo. Unang-una nung iwalayan, naging top 1 nga naman kasi si Catherine Bernardo sa Instagram. Kasi tinalo niya si Ann Curtis at Vice Ganda. At lalong-lalo na, di ba? Naging top celebrity din siya sa ABS-CBN dahil sa mga napapabalitaan natin na latest ang lahat ng mga kaganapan kay Catherine Bernardo sa lahat ng social media platform. At lalong-lalo na, napakadami nga naman kasing movie ni Catherine Bernardo na nagagawa dahil meron siyang planong ipagawa ang Casa Bernardo. Diba?